Hello guys, today's video ay gagawa tayo ng reaction video tungkol ito sa nag-viral ngayon. Tungkol ito sa Teregis. Ang Teregis ay gumawa sila ng challenge. At ang challenge nila, kung sino ang unang tao na makapagpatato sa noo ay bibigyan nila ito ng 100,000 pesos at ang epitato ay mismong brand nila na Teregis. At may isang tao tinanggap ang challenge nila, dahil na rin sa pangangailangan ng pera kaya nagpatato si Manong sa noo niya. Ang paggagamitan sana niya sa pera ay para sa mga anak niya. At sa kasamaang palad ang challenge na yun ay isang prank lang. Kaso hindi nabasa ni Manong ang kumplitong detalye na April Fools lang pala. Marami ding nagalit na mga netizen sa Teregis kasi hindi po alam lahat. Kung ano ba ang meron sa April Fools, kaya pinuntahan ng Teregis ang bahay ni Manong para magtanong kung bakit niya ito ginawa. At ibinigay rin nila ang 100,000 pesos kay Manong. Ito ang video, panoorin natin mga guys at mag-comment na rin kayo kung ano ang masasabi nyo. Bagay na yon. Boss! Balita! Kamusta? Kamusta? Tara po tayo. Ito ulit siya yung nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo. At sa kasamaang palad, Jong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun ang nangyari. April Fools. April Fools. Bakit hindi mo ba nabasa ko yun? Hindi ko nga na ano eh. Tinignan ko lang eh. Oo. Nakita mo lang yung post. Yung A-line, nasa ano lang, nasa may gitna. Sa walang. Tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak, at saka sa yung pang tuition ng anak ko. Pan-tuition. Service ng anak kong bunso. So, Down syndrome. May Down may Down syndrome syndrome. kasi yung anak eh. syndrome. Ilang taon na yung anak mo? 16 na siya ngayon, nung March yung birthday niya, 11. March 11. Kaya birthday lang din halos. So dahil doon kaya mo naisipan kaagad magpatato dahil doon sa nakita mong post na yun. Yun po. Ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo, hindi na. Hindi na. Sa una, mahirap eh, siyempre, kailangan eh. Para sa anak ko eh. Pangailangan. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak mo? Andiyan eh, sa baba eh. Nasa baba? Mamaya puntahan natin. Paano yan, men? Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na magli-laser niyan para matanggal. Or ikaw. Tapos, yung kolong. Sugutin na rin natin yung kolong siguro. Oo, yung kolong. Alam, kung gusto niya patanggal, hanap tayo ng magtatanggal. Ganda mamit natin yung anak niya. Sige, puntahan natin yung anak niya. Sa baba. Nasa baba ba? Tara. Tara, puntahan natin. Tara. Hello! Hi. Anong pangalan mo? Ano pangalan mo daw? John Louie, sabi mo. John Louie. Iyak eh. Umiiyak ka kanina. Natakot siya sa ano eh. Ilang taon ka na dyan, Louie? Ilang taon ka na raw. 16, sabi mo. 16? Sumukain tayo Jollibee? Jollibee tayo. Ako, paborito. Tara! Jollibee! Sama ka daw. Sabi. Wow. Paborito niya eh. Unexpected lahat ng nangyari. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. At kahit papano, may napasaya kaming bata. Wala akong intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao ko. Nakilala ang Teregis sa pagpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fool post namin, humihingi ako ng tawad. At sana magsilbing aral to sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kapwa-influencers ko o brand na nasa internet, na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Hindi natin alam na meron taong gagawin ang lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila.
Pero kung sakaling makaapekto man tayo, kahit isa, siguraduhin natin na maging responsable tayo at makabawi tayo sa kanila.